So ito na yung sinet up natin na JTEC na inverter Sharp. Ayan. So titingnan na lang natin kung aandar siya. So yung naging problem nga is nagkaroon siya ng sunog doon sa board dito sa part na ito. So okay naman yung mga photocoupler. Ang sunog yung resistor na pinalitan natin kanina. Ayan. And dito nagtataka nga ako dito kasi nung bago i-out yung board na yan, umaandar yan dito kasi dito rin namin tinesting. Kaya lang hindi ko alam ba aaring nagkaroon sila ng pagkakamali sa wiring or hindi natin masabi kung ano naging issue pa. So yan yung resistor, oh. So napansin ko siya kagad sunog. Yan, oh. Yan, oh, brown, black, red. So 1K lang ang value niyan. Okay, so may sinet up akong unit dito. Yan, outdoor at saka yung indoor. Ito yung brand niya is Sharp JTEC. Yung board na ito, galing na ito sa amin. Chinek namin ito noon, umaandar. So pina-return namin, umaandar yung board. Kaya lang, binalik hindi daw niya mapagana. Hindi din umandar ang compressor. Pero dito, na-test run namin. And nung pagbalik napansin ko yung isang resistor, oh. So 1K yung value na yan, eh. Yun, oh. So para siya nasunog. Hindi ko alam kung nagkamali. Baka maaaring nagkamali ng wiring or nagkaroon ng supply. Yung part ng itong resistor na ito is part ng communication, eh. Yun, oh. Papunta daw sa photocoupler na yan. Yun. Okay. So susubukan nating palitan muna na resistor and i-check ko yung mga photocoupler. So Sharp JTEC to. So dito rin namin itinest run yan, eh. Kaya alam namin na umaandar yung board bago natin na i-release. Ayan. Okay, so pinadala yan dito. Sabi nila hindi daw maandar. Tapos chinek natin is umaandar naman siya. Then ayan, pinabalik natin. Then ayun nga, nung bumalik dito meron ng problema. Okay, so subukan nating i-repair. So yan yung resistor, oh. So napansin ko siya kagad sunog. Yan, oh. Or hindi ka lang nagkamali na connection kasi nasunog. 1K lang siya, eh. Yan, oh, brown, black, red. So 1K lang ang value niyan. Ito, so parehas din siya. Tapos ang resistance na lang na nakuha natin is tubukan natin sa tester, okay. So ito yung isa. Ayan, parehas siya nito, eh. Ayan, 0.91K. So ito ang nakuha natin 17K. Ito 1K din to. Yan. So tatanggalin muna natin to. Okay. Ayan. Ito yung resistor. Balikan natin ang tester ulit. Yan. Yan, 17K.
Ayan. Okay. So, tingnan lang natin. Ayan. So, tanggalin lang natin. Okay na yung resistor. Natanggal ko na. Pero, tatanggalin ko lang yung LED na nakaharang dito sa pinagtanggalan ng resistor. Okay. So ito yung resistor na nakuha natin. So nawala kasi yung aking mga parts, hindi ko makita kung saan ko nilagay. So bumunot na lang ako ng spare. So yan o. So brown, black, red. Ito yung pamalit natin. So ito yung sunog na nakuha natin, spare parts. Ayan, ulitin lang ulit natin para makita nyo yung kakaiba. Ayan. Okay. So, ito yung luma. Tingnan nyo yung value nyan. Okay, medyo ma-blurred yata yung ating tester. Adjust natin ng konti. Ayan. Sa ohms tayo. Ayan o. So, makikita nyo 17.18. Yung 1K naging 17.18K. So, ito yung resistor na ipapalit natin. Kaya makikita nyo na medyo malinaw. Brown, black, red. Yan. Okay. Ang value niya yun, 0.994. So, 1K. Okay, so ililipat natin siya dito. Tapos check natin yung mga photocoupler. Pwede naman siya check doon. So pansamantala muna ikakabit natin yung resistor and titingnan natin kung gagana. Yan. So kukunin ko lang yung soldering pump na malaki. Gagamitan natin ng malaki. Hindi makadala nung maliit na soldering pump. Yan o. So hindi kaya. Okay, saglit lang ha. Yan. So ito gagamitin natin malaking pump. Ito yung butas niyan eh. Ayun, ayos. Kabit lang natin. Ito yung resistor. So dito siya nakatabi. Tatlo siyang magkakatabi na brown, black, red. Brown, black, red. So tatlo siyang 1K. Okay. So kakabit ko lang. Yun. Ayos. Ito siya. Ayan, so grabe ng init kanina, no? So, hindi tayo nakapagtrabaho ng tanghali. Kaya ito, overtime ko na lang ulit. Binidyo na natin para wala kasi tayong upload ng mga video ng mga nakaraan dahil busy sa trabaho. Medyo na busy din tayo sa kapapasyal, ano? Ayan. So, balikan natin siya. Ito. Ayan. Medyo malabo ng konti. Pero okay na siguro to. So ito yung isa, yung pinalitan natin. Ayan o. So makita nyo 0.99992. Yung isa okay, 0.994. So 1K, equivalent niya is 1K. 0.995. Okay, so okay na yan. So compare yun dito sa ano, makikita nyo kasi dito. Napansin ko kaagad siya kanina.
Yung pagbukas ko pa lang, pagsalang ko, kako bakit sunog? Ayun. So, hindi ko alam kung anong nangyari. Baka nagkamali ng tapping or hindi ko alam. Hindi ko masabi eh. Okay. Ayan. So, testing na lang natin yung mga photocoupler. Yung photocoupler, makikita nyo naman yan dito. Minsan, ayan, naka-X1 tayo sa tester. Pwede nyo siya tester din dito. Kung medyo tinatamad kayong magbunot, nakabitan nyo na naman yung spare. So, dito, makikita nyo na kung nagkaroon ba siya ng shorted or something. Kasi usually, pag may shorted, kapag naka-X1 ka, adjust natin ha. Magkakaroon na siya ng resistance dito. So far wala naman. Then pag na-reverse ka siya magkakaroon. Ayun. Kung nakita nyo, yan meron. So good yung masasabi natin good. Pero hindi ko siya binaklas dahil nasa ibabaw siya nakahinang eh. So hindi ko na muna siya binaklas. Doon na lang. So makikita naman natin kung may shorted. So itong isa wala naman. So subukan natin reverse. Yan, wala. Okay to. Okay. So yung diode, meron siyang isang diode dito. Medyo madilim lang eh. Wala akong nagkakamera ngayon. Dito. Yan. Ipit natin dito. Ito yung diode. Nasaan na ba yun? Naipit. Okay. So ito. Yung galing doon sa communication. So power okay naman siya. Okay. Yung na-tested ko pala, inipit ko. Okay. Ayan. Hop, pumalo. Reverse natin. Ayun, wala na. Okay. So, sana ito lang. Ito yung nakita natin isang may problema. Yung resistor na ito. So, ang value nga is 1K. Okay, so samahan nyo ako. Lalabas tayo at isi-set up ko ulit doon sa labas. Makita natin kung aandar na. Okay? Tara! Okay, so ito na yung sinet up natin na JTEC na inverter Sharp. Ayan, so titingnan na lang natin kung aandar siya. So yung naging problem nga is nagkaroon siya ng sunog doon sa board dito, sa part na ito. So okay naman yung mga photocoupler. Ang sunog yung resistor na pinalitan natin kanina. Ayan. And dito, nagtataka nga ako dito kasi nung bago i-out yung board na yan, umaandar yan dito kasi dito rin namin tinesting. Kaya lang, hindi ko alam ba aaring nagkaroon sila ng pagkakamali sa wiring or hindi natin masabi kung ano naging issue pa. So, ayan. So, kumahol ng malakas yung aso namin. Ayan. So, testing na lang natin kung aandar na siya. Ayan. Okay. Saksak ko lang muna. Ayan. So, yung ilaw, okay naman yung blinking na ito. Buhay na siya. Sinet up ko na lang ulit siya na magkakasama. Ito na yung pan ng indoor. Ito yung ating outdoor. So, tingnan natin kung magra-run. Waiting tayo. Ayan. So, mandar na. Ito yung pan natin ng indoor. Ito yung outdoor, oh. Nakikita nyo, mandar na. Yung compressor natin, nag-run na rin. Ito. Ayan. So, maandar si pan. Maandar yung ating compressor. Maandar din yung indoor. So, okay na siya. So, naging issue lang natin is yung resistor na nasunog doon na pinalitan natin. Ayan. So, okay na siya. Run na. Yun, ayos. Okay, so patayin muna natin. Ayan. So okay na tayo dito. Medyo natambakan lang ulit kami ng unit, kaya overtime kami. Gabi kami gumawa ulit kanina. Hindi ko namin halos kinaya yung init din sa bodega. So medyo nag-adjust kami, kaya ngayong gabi kami gagawa ng mga stock na unit. Wala din sila kaya napabakasyon din tayo ng halos 1 linggo sa Mindoro.
Kaya eto, gagawa ulit tayo. Ayan. Okay, so yun nga, galing na rin ito sa amin, tinesting namin, pinabalik namin ito, okay dito. Kaso nung pagdating sa kanila, daw mandar, kaya sabi ko, balik ulit dito. Ayun, mayroon siyang isang sulog na resistor ngayon. Okay na, so ayos na yung unit, ipapadala na lang natin, or baka kami magkabit sa Bacoor, Cavite yata ito. Sabi ko, kung umandar dito, kami na ang magbabalik doon, ikakabit namin sa unit. Ayan. So, sinigurado lang namin na mapapaandar ulit namin dito. Okay, ayos.